Der, wala mo. Anong ulam natin mamaya? Chicken. Putik Ay, hindi. ka. Ano? Sinabi ko na nga eh. Ano? Palabok. Uy, ewan ko sa'yo, ulam nga eh. Ulam naman din yun eh. Ulam palabok! Anong klase? Hi sa inyo mga ka-wholesome. So, coinciding sa last video. Ngayon ay kakataas lang namin ihatid yung pina-encode, pinaprint. At sakto din, pupunta kami sa kapitbahay na malayo para manghingi at mamitas ng sampalok. Ayan, try natin yun ngayon kasi marami na rin yung marami yung kangkong dun sa sa harap. Ayan, time na para putol-putulin ulit kahit nung isang araw kakakangkong lang. Mabilis siyang tumubo eh. Actually, yung sinigang mix, kung mabilisan talaga, lalo na kung nasa city ka, okay yun. Kaso yun nga, last video, sabi ko, it builds up yung mga maliliit na bagay na yun. So pag tumanda ka, nagbi-build yun eh. Lahat naman nagbi-build up. Pero may kinalaman ba? Meron ba tayong wholesome topic yun? Meron yan. Hindi, ang wholesome topic natin ngayon na kinalaman dun sa gagawin natin is beginning anew. Beginning new or starting again. After nung consistency, o dapat ito yung pinakauna. Beginning anew, mahirap. Kasi hindi mo alam kung saan ka pupunta. Hindi mo alam kung anong direction, kung ano yung papatunguhan. Yan. Nagkaroon kami ng experience ng asawa ko niyan nung nirisk it all talaga namin. Meron kaming kaibigan na kinuha kami, tapos may business daw, ganyan. Tapos talagang kinukulit ako na maganda yung proposition dito, Joey, okay yan, okay dito, ganito, ganyan. Ako, very suspicious ako nun. Pero, kung ikaw, nag-work ka sa 8 to 5, tapos, below minimum compared syempre sa Manila. Tapos kahit Saturday, meron pa rin kayong pasok. Tapos isang tuka lang yung ginagawa nyo. Syempre, you would wanna take that risk, no? Kasi iniisip mo, ay bagong yun, no? Panibagong simula yun para sa atin, ganyan. Pero, ayun, to make the long story short, the business failed. Yung relationship nila nag-fail. Yung kaibigan ko na yun, kasi bagong kasal sila. Bagong sakal, yan. Tapos ganun yung nangyari, tapos hindi kami napasahod. Kami pa yung doon, parang nag-revive dun sa business. Kami nun talagang nag-work yung si V, tapos ako nag-work din, bumalik ako sa Pag-ibig, ganyan, sa lugar na yun. Pero, the reason why kaya naming, okay na dun eh, okay na yung lahat dun, okay na yung neighborhood dun, pero, iniisabi ko, love, kahit anong okay natin dito, kung lagi nating maaalala kung ba't tayo nandito, we will always be tied up doon sa tao na yun, doon sa event na yun. So, to begin again, we have to begin again kahit na okay na yung work ko, financially, no? Yung business din doon, yung printing business, okay na din. Kami na rin yung parang go-to nung sa barangay, lahat ng, parang halos lahat doon, no? Pero, ayun nga, iba yung magpapasimula kayo ng partner mo, ng family mo, nang masasabi nyo kayo talaga. So, begin anew, starting again, nakakatakot. Di mo alam, parang itong ginagawa natin, hindi naman lahat na nakakapanood dito o makakapanood o manunood is mga wholesome na tao na gustong alamin yung journey na meron tayo or may gustong makuha dito na something substantial for their soul, or maybe something philosophical, or maybe yung comical lang ni Sander o namin. Hindi natin alam eh. Maraming siguro mag-iisip dyan ng kung ano, pero begin anyway. Start anyway. Do it anyway. No? Mas mahirap kasi yung ma-stuck ka eh. Mas mahirap yung ma-stuck ka in a rut kaysa sa nagpapasimula ka ng panibago. At least pag nagpapasimula ka o kayo ng panibago, kami alam na namin kung ano yung buhay na gusto namin sa pagtanda namin. Alam na namin kasi bata pa lang kami noong pumunta kami doon.
kahit ganun yung mga nangyari, still, grabe yung nakuha namin dun. So, pinili namin na tignan yung maganda dun. Kasi wala namang ano eh. Sa buhay wala namang failures talaga eh. Kasi hindi na, as long as buhay ka, di ba? You can begin again, you can start again. Kahit anong business man yan, mag-fail man yan, at least you are a different kind of person. Mas grabe yung wisdom mo. Mas grabe yung pwede mong i-impart sa anak mo, sa ibang generation, sa ibang tao. No? And yun yung sinasabi siguro nila na age comes with wisdom. Para lang siguro yun. O siguro hindi naman sa inaano ko lang sa mga taong nag-risk, no? Sa mga nagpapasimula. Mga risk taker, mga taga take ng leap of faith. Siguro para sa lahat din. Each and every person meron ka makukuha na wisdom. Kahit naman snippets lang yan, kahit nuggets lang yan ng wisdom. Meron. Pero yun nga lang ang mahirap kapag tumatanda ka na. Iniisip mo na absolute yung yung tingin mo, no? Yung perceptions mo, yung ganto ganyan. You would wanna play it safe and ayaw mo nang pasimula. At this point, pwede ko kayong tanungin na naman na ano yung bagay na parang takot kang pasimulan or parang hinuhold mo siya para bago mo simulan na dapat ganito, ganyan muna. Pero hindi ko tatanungin yun. Kayo yan eh, bahala kayo dyan. But one thing's for sure, it is scary, it is tough. Ang daming talagang minsan nakaka-mind numb. No, naalala ko nun talagang gabi-gabi, halos gabi-gabi. Down na down kami, ang down talaga ng atmosphere. Tapos, ang sakit sa ulo. Sobrang sakit sa ulo. Di namin alam kung saan kami kukuha ng pangkain next week, next month. Tapos yung pambayad sa ganito, ganyan. Tapos yung nagpapunta sa inyo doon, hindi alam kung paano i-hold yung sarili niya together. Hindi rin alam kung paano kayo saluhin. So, ganun eh. Ang lahat ng all signs is leading to na mali yung desisyon natin. Pero, one thing is for certain, pwede mo namang iwan yun eh. Pwede ka ulit magpasimula. Diba? Walang nawala. At least, mas magandang nakita nyo na yun ngayon sa tao na yun or sa mga tao na yun or sa maybe sa party na yan, sa organization na yan para at least you can walk away with your head held high. Wala ka nang iisipin. Or maybe sa workplace na yan, lahat makita mo na doon. So kung aalis ka man, iisipin mo yung pay. Maganda yung pay eh. Maganda yung benefits eh. No? Pero, iisipin mo rin yung entitlement na dati, doon ako nagkatrabaho, ganito yung taas ng tingin ko sa sarili ko, taas din ang tingin sa akin ng ibang tao. Pero nung umalis ako, ganito, ganyan. Pero at least, di ba, whatever your reason is, dun sa pag-alis dun, you can walk with your head held high. Kasi nakita mo na lahat dun and nag-fit pa ba siya para sa'yo? No? Dun sa buhay or journey na gusto mong tahakin sa buhay. If hindi siya nag-fit, edi magbigin ka. No? Hindi ko sinasabing makipag-break kayo sa mga nyo, bahala kayo dyan. No, o makipag-divorce kayo, hindi. It's symbolical sa journey ng buhay. No? Ikaw personally, ano ba yung ginagawa mo para magpasimula ulit? Hindi sa parang binablockmail ko kayo, ginagaslight na dapat may pinapasimulan ka. Hindi ganun. Baka ang dami mo nang nakasave dyan sa Instagram, TikTok, or Facebook ng mga videos na exercise, yung daily 10 minutes, 5 to 10 minutes. Pero hindi mo pa sinisimulan. Oh, my God, magko-26 na. Simulan mo na. Walang mawawala sa'yo. Baka may naisip ka din na kahit maliit na, siguro introverted ka or shy type ka, kagaya ko. May naisip ka na maliit na negosyo na gusto mong pasimulan kahit sa neighborhood nyo lang. Parang every morning, no? Breakfast. Or maybe sa afternoon, merienda. Simulan mo. Pag nalugi, hindi ko sinabing makasalo ko kayo, pero at least you've learned, no? Alam mo na kung suitable ba yung dyan sa location nyo o hindi, di ba? Kaysa naman sa magbayad ka pa siguro ng magkano ba. Anyway, ang dami ko lang sinasabi dito, pero yun, begin again, start anew. Ang haba nito, hindi pa tayo nakakakuha ng sampalok.
tapos hindi pa nakakapagluto ng sinigang, ayun, ikakat-kat ko na lang to para may makuha kayo ng, para mapaikli. 10 minutes na pala. Ayun. Sige, mamaya na ulit. Ano der? Bagal mo ah. Wow. O aita ka na. Ay, so may problema ka sa mga aita. Tara na, balik na. Sumobra na tayo dun sa ano eh. Kukunan na sa palok. Iyo nga, sasabihin ko sa Eh okay lang yun. Pag kukuha naman talaga tayo pagbabalik na eh. So tinatamad ka maglakad ah. Tamad ka mag-exercise ah. Eh, nagbigyan anyo. Nagsimula na si Sander maging semento. Sabi niya, he wants to become one with the road. Di ba nga tayo nakakakuha? Maliit pa lang to. Dito, naghanap kami ng stick pang ano dun. Nagpaalam na kami. Okay na to. Maliit lang naman yung ano na lulutuin natin. Okay na to. Iba yun! Hindi ko lang na-videohan yung pagkuha at saka yung pagpapaalam namin kila nanay. Tsaka pagpasok doon sa bakuran nila. Kasi andun yung ano. Sa labas ng bakuran, di ko maabot eh. Ang hirap eh. Pero yung ano, kinuha ko na lang. Sa loob. Sabi niya, masarap daw yun sa itong sampalok din, sa baka. Hindi ko pa na-try yun. So parang masarap ano yun eh, no? Masarap i-try din. Ano der? Dr. Philosophy. Joe Maglipo. Gmail.com. Putik talaga. Ba't email? Gmail yun. Oh, sabi ba't ko. nga ba't email? Wala. Pambihira. Pati pagtawag sa stage ng ganun. Email. Email yung nakalagay. Gmail. Oh, kaya nga email din yun. Gmail. Pambihira eh. Magkaibang email sa Gmail kasi yung Gmail, Google Mail. Wow. Email, electric mail. Oh, electric din naman yung Google. Hindi naman yun eh. Apps yun eh. So dapat upmail. Sampaling kita eh. Email. Naku, ba din ako? Iba na. Okay na yan. Porket nakaubat, ibaban. Ano? Natural na asim. Ano? Asin. Alright. Ayan yun ah. Hindi pa yan yung sinigang ah. Ayan. Pinakuluan. Oh, mukhang durog na yan. Isa pa. Mukhang okay na yan. Isa! Na-addict! Oh, okay na yan! Last one. Oh, yan na. Kumuha ka ng kangkong dyan. Yan o. Kumaambon pa. Ay, wow. Oh. Tayo mag-focus der. Blurred ka talaga. Oh, ready na? Yan o. Hindi siya maputi talaga siya kapag kasampalok. Grabe oh. Huling step na. Lagyan na natin yung kangkong. Uy, tumuloy talaga ang ulan. Saktong-sakto. Meron din tayong patis na may sili sa backyard natin. Tapos may kalamansi. Ayan na. Der, tikman na natin yan. Pero, pray ka muna. Yeah. Init. Tikman na natin. Sabaw muna. Sabihin mo kung pasado ah. Sabihin mo kung ito na ba lagi sinigang natin o yung ano pa, yung nor. Ito na lang. Kuwang-kuha yung asim. Totoo talaga yan. Kala mo, sponsored ng ano yun, no? Sponsored ng ano yan? Ulam. Hindi, ano yan? Nor. Hindi, sampalok. Ah. Hindi, ang asim talaga, yung minsan, yung nor o yung magi kung ano mong ginagamit na instant na sinigang mix. Minsan nakukulangan pa ako doon. Parang isa't kalahati ginagamit ko or dalawa. Ganun. Tsaka ito, yung sinigang na to, ang ganda ng kulay niya, puti. Natural na natural. Ang sinigang ko talaga, pag nagluluto ako, nilalagyan ko ng butter. Pero ito, parang ayokong lagyan ng gaanong fats o butter, kaya hindi ko nilagyan. Worth it ba na mag-start again, begin again? Oo. Lalo na pag gutom na gutom ka na, charot. Kung gutom na gutom ka na sa experience, kung gutom na gutom ka na mag-grow, mag-start mag-begin. Ano ba yan, der? Tignan mo, ayaw ng tigilan pa kahit yung kanina nahulog, oh. Yun lang, this is Joey Maglipon.
Always leaving you with this. Always remember that you are loved, you are blessed, and that you will be a blessing. In Jesus' name. Amen. Bye. Stay wholesome. Bye. Vlog.